Nahilo naman ang depensa ng Toyama sa play na ito ni Kai Sotto at Kawamura. Maganda ang naging motion ng dalawang players mula sa umpisa ng kanilang opensa. High pick and roll, change direction si Kawamura. Kai Sotto naman nakapasok na sa loob ng paint. Kawamura nagbitaw ng mataas na pasa para kay Kai. Alley-oop play, Kawamura Kaiju ang resulta. Kai Sotto plays at highlights. Sa video nating ito, umpisahan na natin. Highlight play kaagad sa depensa ang ipinakita ni Kai Sotto sa eksenang ito at kahit na pa Euro step pa ang kanyang bantay ay nagawa pa rin niya na mablock ito dahil na rin sa matangkad ng isang Kai Sotto at kapag nasa loob na ito ng paint ay konti na lamang ang espasyo ng mga aatake sa kanyang depensa. Nasupalpal na nga ni Kai Sotto ang kalaban, nakuha pa niya ang bola. Ang sumunod na eksena, good defense ulit, hindi tumama sa ring ang reverse layup ng umatake sa depensa ni Kaiju at kapag Kai Sotto nasa loob ng paint ay hindi rin ganon kadali ang makatira sa shaded area at ang option na lang ng kanilang kalaban ay ipasa ang bola sa labas ng paint o sa 3-point area. Opensa ng Yokohama, Kawamura at Kai Sotto combination ang nangyari. Pick and roll ang eksena, merong screen si Kai Sotto, biglang roll, papalapit sa basket, pinasa ni Kawamura kay Kai Sotto ang bola, maliit ang nagbabantay sa kanya, humabol rin sa help defense itong si Quincy Miller pero nasali lang ito sa poster. Kaiju dunk na naman ang ipinakita ni Kai sa play na ito. Kai Sotto defense, napikehan sa play na ito pero yung presence ni Kai Sotto talaga ay malaki ang epekto lalong lalo na sa loob ng paint. Mintis ang tira ng kalaban, tap ni Kai Sotto sa Yokohama ang rebound. Umatake na naman ang Toyama sa loob ng paint, maganda ang buwelo ng player. Yun nga lang, mintis na naman ang tira. Kai Sotto, power rebound ang nagawa. Sumunod na play, Kawamura, papaatake na sa basket. Dito si Kai Sotto, paparating at nasa loob na ng paint. Pasa ang bola, maganda ang resulta. Isang pasok na tira na may kasama pang foul. At sa replay nga, maganda ang height ni Kai Sotto, lalong lalo na kung nasa loob na ito ng paint dahil sigurado na merong sasabit sa kanya at hindi rin nila abot ang kanyang tira. And 1 ang resulta. Kai Sotto ngayon may tira pa sa free throw line. Pasok ang free throw ni Kaiju, lumobo na ang kalamangan ng B-core. Oras natin 59 seconds natitira sa first quarter. Sa play naman na ito, gapulgada na lang at block na sana ni Kai Sotto ang tira pero kahit na hindi na block ni Kai Sotto ang bola, good defense pa rin dahil nagmintis ang malapit na tira ng Toyama. Kawamura to Kai Sotto na naman at gaya nga ng nasabi ni Kawamura ay magiging isang magandang option itong si Kaiju sa opensa dahil hindi ganon karaming mga players ang nakakasabay sa taas ng naaabot ni Kai Sotto sa ere kapag ibinabato sa kanya ang bola at makikita natin sinubukan na abutin ng import ng Toyama ang bola pero kay Kai Sotto lang ang pasa na iyon mataas at hindi ganon-ganon na lamang kadaling maabot ng mga mas maliliit na mga players. Sa play naman na ito, rebound ni Kai pero makikita natin na kahit hindi nga ito tumalon ay sobrang lapit ng kamay niya sa ring. Naalito ang depensa ng Toyama sa play na ito at nakakabilib nga rin ang galawan ni Kai Sotto at Kawamura laban sa tatlong defenders ng Toyama. High pick si Kai, biglang pasok sa loob ng paint. Kawamura change direction sa penetration, nakita niya na maganda na ang pwesto ni Kai Sotto. Bitaw ng mataas na pasa, Kawamura Kai Sotto play, successful na naman sa play na ito. Isa ito sa pinag-uusapan sa Japan B1 B-League, ang Japan guard to Gilas big connection at nakakarami na nga ng mga plays ang combination na ito. Next play natin, Kai Sotto rebound ang sumunod na eksena at nasundan pa nga ito ng Kaiju block. Unti-unti na ngang bumabalik ang laro ni Kai at mukhang wala na ngang epekto yung injury niya o 100% recovered na si Kai Sotto at wala na sa isip niya ito. Papitas-pitas na lang si Kaiju sa rebound at malaki-laki na rin ang kalamangan nila laban sa Toyama pero nakahabol ang Toyama at lumaban sila sa mga huling minuto ng laro sa fourth quarter. Kung walang foul na tinawag, dagdag puntos at highlight sana ito para kay Kai Sotto. Nakita rin natin si AG Edo sa sideline at matatagalan pa nga yata ng konti ang kanyang pagbabalik sa hardcourt dahil na rin sa kakailanganin niya ng mahabang oras sa kanyang recovery. Alalay rin itong si AG Edo sa kanyang paa at hindi nga ito gaanong naglalagay ng mabigat na weight at pressure sa kanyang paa pansamantala para sa mabilisang recovery. Improving ang naging laruan ni Kai laban sa Toyama at second game na nga ulit nila. Yokohama laban sa Toyama, home court pa rin ng Grouses at parang nakikita natin na mas magiging suwabe pa ang laro ni Kai Sotto sa second game na ito dahil mas nagiging maganda ang galawan nila ni Kawamura. Kawamura nga rin ang masasabi natin na sikat na guard ngayon dito sa Japan dahil na rin sa maganda ang laro niya sa FIBA World Cup. Pasok sila sa Olympics at maging dito sa Japan B-League ay nagiging maganda nga rin ang laro niya. Good job naman ang ginagawa nila ni Kai Sotto dahil na rin sa nakapag-adjust kagad sila sa isa't isa, nakakarami na sila ng mga astig na plays at improving pa nga ang kanilang combination dito sa Japan B1 B-League. Hindi malayo na baka sa team ng Yokohama tatagal itong si Kai dahil nakikita ng lahat na nagiging maganda ang rotation ni Kai sa team na ito at nagiging solid rin ang laro nilang dalawa ni Kawamura. Nakikita rin natin na mukhang hindi lamang si Kai ang maglalaro sa NBA Summer League 2024 at maging itong si Kawamura ay makakakuha ng imbitasyon mula sa mga NBA teams para maglaro sa NBA Summer League 2024.